kanina, pag pumunta siya sa ibang bansa, hindi na siya si BBM. Siya na ang Republika ng Pilipinas, Presidente ng Republika ng Pilipinas. Isipin mo, kaharap mo, mga negosyante sa ibang bansa, tapos biglang tatawaran pang bangat. Ano naman ang mukhang iyaharap ng ating Presidente? Pinapahiya niyo siya sa international community, pero hindi lang siya napapahiya. Ang buong bansa natin napapahiya. Nagmumukha po tayo matawa-tawa. Kung wala po tayong maitutulong sa ating Presidente, mas maganda, tumahimik na nila. Hindi po siya si Bongbong Marcos. Siya na po ay Presidente ng Republika ng Pilipinas. Sa madaling salita, nire-representa na po niya ang ating bansa at lahat ng Pilipino. So sa ating paniniwala, hindi naman po siguro tama na habang siya ay nagtatrabaho sa ibang bansa, binabanata po natin siya dito. Pinapahiya po natin ang Presidente sa ibang bansa. Pag pinahiya po natin ang Presidente sa ibang bansa, ang napapahiya po hindi lang ang Presidente, pati po tayong mga Pilipino. Kaya sa akin po, sana tama na po itong pamumulitika. Panahon na para magtulong-tulong tayo para may angat po natin ang ating bansa. Ngayon, bakit po sinasabi na dapat pong mag-resign ang ating Vice-Presidente? Binabanata, ilang ulit akong binabanata ng pamilya ng ating Vice-Presidente, ang ating Presidente. At nakikita po natin wala namang ginagawa ang ating Vice-Presidente. At may mga pagkakataon na umaatit pa po ang ating Vice-Presidente sa mga prayer rally na ginagawa ng kabilang kampo. Habang siya naman po ay nag-enjoy bilang parte ng official family ng ating Presidente. So paano po niya magagawa ang kanyang paksyon kung gano'n po ang panawagan ng kabilang kampo na umalis sa pwesto ang ating Presidente? So ibig sabihin po, hindi sila naniniwala sa liderato ni Presidente Bongbong Marcos. So paano ka magiging parte ng official family? Paano ka magiging alter ego ng Presidente kung hindi kayo naniniwala sa ating Presidente? Hindi naman po natin may kakaila. Wala naman po tayo nakikitang effort sa ating Vice-Presidente para tigilan ang kanyang pamilya sa ginagawa. So yun lang po ang sabi. Next question po. May nasabi din po kayo na kulangan si VP Sacas na manage at pag-handle sa DepEd. Ano po ba yung ibig sabihin niyo po sa mga kakulangan po sa kanyang nakakot? Pero meron kasi silang programa eh. Diba? Yung isang programa yung kung saan Biyernes walang klase. Diba? Ano yung tawag doon yung Catch Friday. Diba? Maganda naman yung programa, maganda po yung layunin. Sabi nyo na, Catch Friday, hindi papasok ng mga estudyante. Tapos, ang gagawin ko ng mga estudyante, magbabasa. Pero, basically, pumunta ka rin sa eskwela para magbasa. Diba? Ngayon, ang tanong ko po, ano pong babasahin? Kulang-kulang po tayo ng materialist. Ang nangyayari po sa ground, yung katotohanan. Ang nangyayari po sa ground, yung mga estudyante nag-a-absent na lang. O yung iba nag-aalaw na ng cellphone, o kung ano-anong ginagawa, hindi po na gagawa yung layunin talaga ng programa. So sana po paniniwala, medyo minadali nila. Sana po, ang una po nilang ginawa, yung mga reading materials, kung saan interesado yung mga estudyante, yun muna ang ginawa. Kasi alam po ninyo, ginagawa naman yan sa private school pero yung mga library nun, puno at hitik sa libro ng mga interest ng mga estudyante. So dapat, ganun muna ang ginawa. Yung mga ordinaryong textbook natin kulang. Yung pakaya mga libro kung saan magkaka-interest. Kasi ang layo niya is para ma-improve yung reading comprehension ng estudyante. Dahil sa ngayon, nakakalungkot pong aminin, out of 81 countries pa, kung hindi po ako nagkakamali na 76 po tayo, nasa laylayan po tayo. So sana, pinag-isipan po nila ng maigi itong programa.
Hindi yung inilabas para may 5% sa media na meron po silang program. Yung po yung isa. Pangalawa, until now, nandun pa rin yung tinatawag natin na yung online. Diba? So, sa akin kung paniniwala, nakita natin yung mga produkto ng online, talagang medyo napag-iiwanan. Bakit? Ba't ko po sinabi? Kasi online. So, ano ba magiging resulta? Kung minsan, gumagawa ko ng mga assignment doon, mga magulang. Diba? At minsan, hindi pa na minsan, kadalasan yung mga bata, dahil nasa bahay, distracted. Kasi nandun ka sa bahay, nakikita mo yung laruan mo, nakikita mo yung kapatid mo, nakikita mo nanay mo. Yung focus of attention nila, wala talaga dun sa paksa ng pag-aaral. Tingin ko, mas maganda, face-to-face pa rin. Ayusin ngayon, dahil malinit ang panahon, ayusin natin yung oras. Diba? Ng pagpasok. So sa akin, sa tingin ko, ito po yung mga programa na dapat pinatutupad. Hindi yung mag-iisip lamang tayong programa para meron tayong press release na dyan. So siguro, dahil ito nga ang problema, dahil nga po sa politika, kaya dapat bigyan na rin natin ng free hand kung ang ating Vice President ay magre-resign, mabibigyan na ang Presidente ng free hand para makapamili na ipapalit niya sa ating Vice President nang sa ganun talagang makapag-focus sa pagpapatakbo ng DepEd. We have to remember na yung DepEd, yan po ang #1 priority. In fact, sa ating Constitution, sa ating saligang batas, ito po ang may highest budgetary allocation. So sayang naman po, malaki ang pondo. Pinakamalaking pondo po dapat. Tapos, hindi ko natututukan ng maayos. About naman po sa West Philippine Sea, kasi marami din po ang nagagalit kay BP Sara dahil po sa kanyang mga no-comment dito. Pero sinasabi naman po ng iba na hindi naman daw niya trabaho yun kasi anong masasabi niyo po? Totoo po, DepEd Secretary siya, but we have to be reminded, firstly, Vice President siya. Bilang Vice Presidente, ikaw ang second highest official sa ating bansa. Hindi ba dapat alam ng mga bawat Pilipino kung ano ang stand mo dito? And most of the time, pinagkakatiwala po sa kanya ng Presidente ang ating bansa pag ang ating Presidente ay wala po dito sa Pilipinas. So hindi ba dapat mas alam natin kung ano ang stand ng tao na pinagkakatiwala ang ating bansa sa kanyang pangangalaga? Baka mamaya, may mangyari po wag naman po sana, may mangyari po sa Presidente at least alam natin kung ano po ang stand ng ating Vice Presidente o pangalawang Pangulo. Okay, I will open the floor for questions. Sir, ako na si A.A. na una po katanungan ay sa pananaw po ninyo, ano po ang significant contribution ni BP Sara sa edukasyon para po makaagapay tayo sa international sa education countries? Well, alam po ninyo yung DepEd medyo mabigat na yan mabigat na departamento yan. In fairness naman, kay Vice President, tingin ko naman, gumagawa na naman siya ng paraan para makahanap ng solusyon. Kaya lang, ang problema po dito, divided yung kanyang attention. Siyempre, namumulitika ka, ayaw mong magkamali, gusto mo lahat po na ilalabas mo, popular. Hindi po ganun. Dapat po, yung ilalagay po natin dito sa DepEd, dahil ito po ay isa sa pinakamahalagang departamento, dapat yung attention focus. Hindi po nakatingin sa 2028. Dapat ang tingin po natin, hindi 2028. Ang tinitingnan po natin sa DepEd dapat yung mga susunod na henerasyon. Diyan ang attention natin. Hindi nakatingin tayo, ano ba ang gagawin ko para sa data ko? Ano ba ang gagawin ko para popular ako sa tao? Hindi po yun. Dapat ang tinitingnan natin, ano ang gagawin ko para umangat
yung edukasyon ng ating mga kababayan. Alam na po natin na marami tayong kakulangan. Tapos tayo sa budget, even na po yan eh. So ano pong gagawin natin? Kaya nga dapat ang ilalagay dyan, sa akin po personal opinion na yung mga nasa loob. Yung mga talagang kabisado na ang problema. Yung po sa akin paningin. Ano katanungan sir? Paano po ninyo maipapakita at maipadarama ang iyong pagiging patriotic bilang isang congressman regarding po sa West Philippine Sea disputes? Well, lahat naman po kami, alam po ninyo, ang ating bansa, lahat po tayo, dapat, ang loyalty natin sa ating bansa. So sa ating loyalty, kasama na dito yung pagpuprotekta natin sa ating bansa. Bawat isla po dyan, dapat pinoprotektahan po natin. With more reason, kami mga nakaupo mula sa presidente, sa vice-presidente, sa senator, mga kongresista, dahil yan po ang sinumpahan namin. Nanumpa po kami na we will abide by the Constitution. At ano po yun na sa ating Constitution? Siyempre, pagsisilbihan po natin ang ating bansa at ating mga kababayan. So dapat, kami po, ang loyalty natin ay nasa bansa natin. Nakikita po natin, naririnig po natin na yung mga mangingisda ng kababayan natin, binubomba na ng mga tubig. So ano kung gagawin natin sa ganyan? Magpipigil magkatuba tayo. Hindi naman po natin siya sabi na tayo ay papasok sa gera. Hindi po natin gagawin yun. Pero may mga paraan para maiwasan po dumanas ng dugo. Pero at least, alam mo, yung mga namumuno kung saan talaga ang kanilang stand. Yun lang naman ang importante sa atin. Eh. Dahil para alam natin, pag dumating ang panahon na sila na ang namuno o nasa kanila na yung pinakamataas, di ba, na posisyon sa ating bansa, alam natin kung ano yung stand nila. Baka mamaya, binibenta na yung bansa natin, pinaghahati-hatian na, hindi pa rin natin alam. Maraming salamat and good day po, sir. Good morning po. DJ John po from Tortugan Media Movement. My first question is, more than ever, yung mga trades po against both camps, talagang kumbaga on an alarm scale na being a congressman, if ever po ba, or given the chance, naisip niyo po ba mag-authorize ng law na kung saan mas magbibigay ng pahin para sa mga cyberbullying crimes sa ating bansa? Well, tingin ko dapat it's about time. Kasi medyo nawawala na yung respeto natin sa bawat isa eh. Diba? Sabi nga nila, even enemies, diba, should show some respect. So kahit kailangan mo, dapat medyo nagbibigay ka ng respeto. Eh ngayon, wala na eh. Kung ano-ano na. Eh hindi naman ito yung mga bagay na gusto natin na pinakikita natin sa ating mga. With regards to the West Philippine issue naman po, yun nga po, maraming gustong malaman kung ano talaga tunay ng stand ni BP Sara. Pero ang madalas natin nakuha sa kanya yung comment niya. Ano po ba ang dapat asahan talaga natin? Kasi bilang reservist din siya, ang ginagawa kasing excuse minsan ng mga supporters niya, DepEd naman daw siya, hindi siya defense secretary. So, saan po, where do we draw the line na dapat pakailan siya? Well, kagaya mo ng binanggit ko kanina, hindi dahil sa defense secretary siya. Ito ay bilang vice president siya. So, dapat alam natin kung ano ang stand ng pangalawang pangulo o yung pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating bansa. E paano na kung dumating ang panahon, huwag na mapusa na, pumasok tayo sa gera. Hindi natin alam yung kagabi natin kung ano yung stand. Baka mamaya kagabi natin nakasuot ng uniforme natin pero binabaril tayo. Di ba? Dapat lahat tayo bilang Pilipino, dapat nagkakaisa tayo, lalong-lalo na sa pagprotekta ng ating soberenya. Last na lang po. Tungkol po dun sa mga nakikita po natin na trabaho ng ating mga public servant. Ano po yung
pwede niyo pong masabi sa ating taong bayan kung i-rate niyo po ang ating pamahalaan na scale 1 to 10, nasaan po siya ngayon? Well, in fairness naman to the President, no? Ang hirap kasi nung inabutan niya. Siyempre, medyo galing tayo sa pandemic. So, hindi naman natin totally po pwedeng isisi kay President Duterte na nakaraang administrasyon dahil nung administrasyon niya, matindi rin yung dilubyo na inabot pandemic. So ngayon, nasa estado tayo ng pag-aanak. Kaya ngayon nga yung ginagawa ng ating Presidente, umupunta sa ibang bansa para maglakap ng mga investor at yung mga investor magtiwala sa ating bansa dahil dito na makapag-generate ng trabaho. Pero paano makakapagtrabaho ang Presidente kung pinapanatan siya, pinapahiya siya sa ibang bansa? Eh, ang tangan niya, ang bansa natin. Kagaya nga ng binanggit ko kanina, pag pumunta siya sa ibang bansa, hindi na siya si BBM. Siya na ang Republika ng Pilipinas, Presidente ng Republika ng Pilipinas. Eh, isipin mo, kaharap mo, mga negosyante sa ibang bansa, tapos biglang tatawa ng pangbangat. Ano naman ang mukhang iaharap ng ating Presidente? Pinapahiya niya siya sa international community, pero hindi lang siya napapahiya. Ang buong bansa natin napapahiya. Mumukha po tayo katawa-tawa. Kung wala po tayong maitutulong sa ating Presidente, mas maganda, tumahimik ka nila.